Sa loob lamang ng ilang oras, tila nawala sa mapa ang Iranian Navy. Mahigit 20 warships ang nawasak. Sa kasalukuyan, halos wala nang natitirang Iranian naval vessel sa Arabian Gulf, sa Strait of Hormuz o kahit sa Gulf of Oman. At hindi lang yon. Ang nag-iisang aircraft carrier ng Iran, isa sa pinakamahalagang simbolo ng kanilang naval power, ay sinasabing lumubog na rin sa ilalim ng dagat. Pero may isang pangyayari na lalo pang nagpashock sa mga military analyst sa buong mundo. Sa unang pagkakataon mula pa noong World War II, isang US submarine ang gumamit ng torpedo para palubugin ng isang enemy warship sa aktwal na labanan. At iyon sa mga ulat, nangyari ito kaninang umaga lamang. Ganito ang nangyari. Isang Iranian warship na tinatawag na Soleimani, isa sa mga pinakamodernong destroyer ng Iran, ay hindi man lang malapit sa Middle East nung mangyari ang insidente. Sa halip, ito ay nasa Indian Ocean, malapit sa southern coast ng Sri Lanka. Isang buwan bago ito mangyari, ang barkong iyon ay nakilahok pa sa isang international naval exercise kasama ang ibang bansa. Pero nang magsimulang lumala ang tensyon sa Middle East, nagpasya ang crew ng barko na huwag muna bumalik sa Iranian ports. Ang iniisip nila, mas magiging ligtas sila kung mananatili sila sa Indian Ocean, malayo sa gulo at military operations sa kanilang rehiyon. Pero mali ang kanilang kalkulasyon. Kanina lamang, isang US submarine ang lihim na sumubaybay sa kanilang lokasyon sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ng mahabang tracking operation, nagpaputok ito ng torpedo. Ilang sandali lang matapos ang impact, nagsimulang lumubog ang Iranian warship patungo sa pinakailalim ng Indian Ocean. Mas lalong naging kontrobersyal ang pangyayari dahil inilabas mismo ng US Navy ang footage ng attack. Sa video, makikita ang isang Mark 48 torpedo, isang napakalakas na underwater weapon na may dalang 650-pound warhead. Sumabog ito sa ilalim mismo ng Iranian frigate. At ayon sa mga military experts, ang ganitong uri ng underwater detonation ay kayang wasakin ang buong structure ng barko sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa pangyayaring ito, opisyal itong tinuturing bilang unang torpedo kill ng US submarine laban sa isang warship mula pa noong World War II. Pero ayon sa mga ulat, hindi pa yon ang pinakamalaking problema ng Iran. Sa katunayan, maaring yon ay simula pa lamang ng mas mabigat na dagok na nararanasan ngayon ng kanilang naval forces. Kahapon lamang nagsalita si Admiral Brad Cooper, ang commander ng US Central Command Naval Forces, tungkol sa tunay na nangyari sa Iranian Navy. At kung iiklian ang kanyang mensahe, halos wala nang natitira. Pero kung gusto nating maintindihan kung paano umabot sa ganitong punto ang Iranian Navy, pakinggan natin mismo ang mas detalyadong paliwanag ni Admiral Cooper. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Karamihan sa mga barkong ito ay nasira agad sa mga unang oras ng tinatawag na Operation Epic Fury. Nangyari ito halos kasabay ng pagpatay ng Israel kay Hami, isang pangyayaring nagbukas ng mas malawak na military operation laban sa Iran. At ayon sa mga ulat, isa sa unang target ng operasyon ay ang naval power ng Iran. Layunin ng strike na ito na siguraduhin na hindi na makakapaglabas ng puwersa ang Iranian Navy sa dagat. Ilang oras lamang matapos magsimula ang operasyon, naglabas ang US Central Command ng footage na nagpapakita ng Tomahawk cruise missiles na pinaputok patungo sa mga target ng Iranian Navy. Ang mga missile na ito ay kilala sa kanilang mahabang range at mataas na precision, kaya kayang tamaan ng mga target kahit daan-daang kilometro ang layo. At sa video, makikita kung paano sila sunod-sunod na lumilipad sa himpapawid patungo sa Iran. Pero may isang clip na lalong naging viral sa internet. Isang merchant ship sa Middle East ang aksidenteng nakakuha ng video habang lumilipad sa ibabaw nila ang mga Tomahawk missiles. Makikita sa footage kung paano dumaan ang mga missile sa langit, diretso sa kanilang mga target sa Iran. Para sa mga nakasaksi, parang eksena mula sa pelikula. Isipin mo na lang, isa kang ordinaryong crew sa isang cargo ship, tapos biglang may mga military missiles na lumilipad sa ibabaw ninyo patungo sa isang digmaan na nangyayari sa malayo.
Talagang nakakabigla ang eksena. At ayon sa narrator ng video, isa raw ito sa mga paborito niyang klase ng footage. Yung mga ordinaryong tao na biglang nakakakuha ng video ng totoong military operations. Dahil sa ganitong mga clip, mas nagiging totoo at raw ang pakiramdam ng digmaan para sa mga nanonood. Pero hindi doon natapos ang pinsalang tinamo ng Iranian Navy. Nang suriin ng mga analyst ang satellite images matapos ang operasyon, mas lalo pang naging malinaw kung gaano kalaki ang pinsala. May ilang barko na hindi na nakalabas ng port bago pa man sila tamaan. Isa sa mga ito ang Iris Makran. Ito ang pinakamalaking barko ng Iranian Navy. Dati itong isang oil tanker pero kalaunan ay kinonvert ng Iran bilang floating naval base. Sa satellite image, malinaw na makikita ang barko na nasusunog habang nakadaong pa rin sa military port. Hindi man lang ito nakagalaw bago nagsimula ang mga strike at hindi ito nag-iisa. Mukhang halos lahat ng barkong nakadaong sa port na iyon ay nagliliyab ilang oras lamang matapos simula ng operasyon. Para sa Iran, napakalaking kahihiyan ang nangyari. Kaya para matakpan ng insidenteng ito, ginawa nila ang isang bagay na madalas nilang ginagawa sa panahon ng krisis. Naglabas sila ng ibang kwento. Ayon sa kanilang pahayag, nagawa raw nilang palubugin ng isang US aircraft carrier at hindi raw basta carrier. Ang target daw nila ay ang USS Abraham Lincoln. Ipinahayag pa nila na 4 ballistic missiles ang tumama sa barkong iyon at tuluyang nagpalubog dito. Pero hindi nagtagal, nabunyag din ang claim na ito. Ang mismong US Central Command ang agad na sumagot sa akusasyon. Ayon sa kanilang pahayag, ayon kay Central Command, patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon ng Iranian regime. Mali ang kanilang sinasabing lumubog ang isang US aircraft carrier. Dagdag pa nila, ang tanging carrier na talagang tinamaan sa operasyon ay hindi American. Ito ay ang Shahed Bairi, isang Iranian drone carrier na tinamaan ng US forces ilang oras matapos simulan ng Operation Epic Fury. Sa madaling salita, ang nag-iisang aircraft carrier ng Iran ang siyang nawasak. At dahil sa bilis ng operasyon, halos wala itong pagkakataong magamit sa aktwal na labanan. Gayunpaman, bago pa tuluyang lumubog ang barkong iyon, nakapaglabas pa ang Iran ng isang propaganda video na ipinakita sa kanilang media. Isang video na nagpapakita ng barko na tila handa pa ring lumaban. Pero ayon sa narrator ng ulat, yun na rin ang huling pagkakataon na nakita ang barkong iyon na lumulutang sa dagat. Iran's senior leaders are dead. The so-called governing council that might have selected a successor? Dead, missing, or cowering in bunkers too terrified to even occupy the same room. Senior generals, mid-level officers, enlisted ranks, they can't talk or communicate, let alone mount a coordinated and sustained offensive. That's not great for morale. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. Pagkatapos nito, nagbigay naman ng operational update si General Kane. Ipinakita niya ang isang mapa na nagpapaliwanag kung paano hinati ng United States at Israel ang kanilang mga target sa Iran. Ayon sa kanya, ang Israel ay nakatutok sa western part ng Iran. Kabilang sa kanilang mga target ang mga government buildings, police headquarters, intelligence facilities at mga IRGC bases. Ito ang mga lugar na mahalaga lalo na kung sakaling magkaroon muli ng malawakang protesta sa loob ng bansa. Samantala, ang United States ay nakatutok naman sa southern Iran. Ang kanilang mga target ay mga drone bases, iba't ibang military infrastructure at mga naval facilities ng Iran. Para mas maintindihan ng buong detalye ng planong ito, tingnan natin ang kumpletong paliwanag ni General Kane. Over the initial days, the U.S. Joint Forces continued to attack and attrit ballistic missile capabilities as well as integrated air defense capabilities along the southern axis. Along the northern axis, Israel and the Israeli Air Force has predominantly been working integrated air defense targets along the northern flank as well as medium-range ballistic missile capability as well.
From the sea, the USS Ford has continued to project combat power here, as well as the bomber pulses that we talked about in the opening days of this briefing. Along the southern axis, the USS Abraham Lincoln Strike Group has continued to provide pressure from the sea along the southeastern side of the coast and has been attriting naval capability all along the strait and up into the Arabian Gulf at a size and scale sufficiently to address the targets required. To date, we've hit over 2,000 targets, as Admiral Cooper said in his video last night. We've destroyed more than 20 Iranian naval vessels, including, in addition to the frigate outside of the area, one submarine, and effectively neutralized at this point in time Iran's major naval presence in theater out there. As the Secretary showed the video, for the first time since 1945, a United States Navy fast attack submarine has sunk an enemy combatant ship using a single Mark 48 torpedo to achieve immediate effect, sending the warship to the bottom of the sea. I want to remind everybody that this is an incredible demonstration of America's global reach. To hunt, find, and kill an out-of-area deployer is something that only the United States can do at this type of scale. Ayon sa mga ulat, kapansin-pansin na malaki na ang ibinaba ng missile at drone attacks ng Iran nitong mga nakaraang araw. Halos araw-araw bumababa ang bilang ng kanilang mga inilulunsad na drone. Sa katunayan, ayon sa datos, 20 hanggang 30% ang ibinabawas sa kanilang drone launches kumpara sa nakaraang araw. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, mabilis naliliit ang kakayahan ng Iran na gumanti. Para sa mga nakakaalam kung paano gumagana ang compound effect kapag pababa ang trend, malinaw ang ibig sabihin nito. Habang tumatagal, lalo pang kukonti ang kanilang mga attack hanggang sa halos mawala na ito. At para mas malinaw ang mga numero at detalye, pakinggan ulit natin mismo ang karagdagang paliwanag ni General Kane. As of this morning, U.S. Central Command is making steady progress. Iran's theater ballistic missile shots fired are down 86% from the first day of fighting, with a 23% decrease just in the last 24 hours. And their one-way attack drone shots are down 73% from the opening days. This progress has allowed CENTCOM to establish localized air superiority across the southern flank of the Iranian coast and penetrate their defenses with overwhelming precision and firepower. We will now begin to expand inland, striking progressively deeper into Iranian territory and creating additional freedom of maneuver for U.S. forces.